May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumitman siya. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride for Blue. ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Unboxing MXV Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Isa ka ba sa mga mahilig kumain ng sili o mga pagkaing maaanghang? Alam nyo ba na bukod sa pampagana at dagdag pampalasa ito sa ating pagkain, ay may benepisyo pa pala ang maanghang sa ating katawan? Ayon sa WebMD, maraming benepisyo ang makukuha natin sa pagkain na maanghang, tulad na lamang ng pampalakas ng ating immune system dahil sa taas ng vitamin C content nito na mas mataas pa kumpara sa orange fruit. Bukod pa rito, ang pagkain na maanghang ay nakatutulong rin na makapagpabawas ng timbang at mapigilan rin ito ang pagkakaroon ng heart disease at diabetes. Ayon naman sa Healthline, nakatutulong rin ang spicy foods sa pagpapabilis ng ating metabolism at mapabagal ang ating appetite. Lumabas rin sa pag-aaral ng Harvard and China National Center for Disease Control and Prevention 2015, ang pagkain ng spicy food ng 6 hanggang 7 beses kada linggo ay nakapagpababa ng mortality rate ng 14%. Ngunit paalala pa rin ng mga eksperto, lahat ng sobra ay masama pa rin. Mayroon pa ring epekto sa ating katawan kung masobrahan sa pagkain ng mga maanghang. At ang susi nga sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan ay ang pagkakaroon ng balansing pagkain, regular na ehersisyo at pagkakaroon ng sapat na tulog. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 12 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas, ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig, ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo, sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong Balita. Pilipinas, araw ng Lunes, 8 na sa buwan ng Hunyo, taon 2026, sa ulo ng mga balansyadong balita. Bilang ng napaulat na namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, 19 na. 12 nawawala at higit 100 naman ang sugatan ayon sa Office of the Civil Defense. Aktibong Cotabato Trench natukoy ng PHIVOLCS na sanhi ng malakas sa pagyanig sa Mindanao. Pangulong Bongbong Marcos pinatututukan ng relief at rescue operation sa Mindanao matapos ang malakas na lindol. DepEd sinusuri ng mga paaralan matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Pagbubukas ng klase sa buong bansa generally peaceful naman ayon sa PNP. 3 sa 18 maleta boys kinuso ni Senador Erwin Tulfo ng grave oral defamation. 14 pang maleta boy sa harap sa susunod na flood control hearing ng Cayetano Block. Ay higit 150 opisyal ng gobyerno na manay tumanggap ng kickback sa flood control projects papangalanan ni Curly Descaya. At oil price hike asahan bukas. Diesel posibleng tumaas ng hanggang 6 pesos kada litro. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong at Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, umabot na sa 11 ang bilang ng mga napaulat na namatay dahil sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay Office of Civil Defense spokesperson Junie Castillo, 12 ang kasalukuyang nawawala habang 134 naman ang sugatan. Pinaka-apektado rito ang SOC Sergeant na nakapagulat na ng 16 na namatay. Karamihan na niya sa mga namatay ay dahil sa baguho ng gusali habang ang iba ay dahil sa landslide. Samantala, wala naman sa mga reported casualty ang dahil sa tsunami o pagtaas ng tubig dagat. Nasa 10,700 pamilya na ang inilikas sa Sultan Kudarat at Sarangani dahil sa tsunami warning. Natukoy na ng PHIVOLCS ang fault system na gumalaw sa pagtama ng malakas na lindol sa Mindanao. Ito ang Cotabato Trench na noong 1976 ay gumalaw din na matapos ang malakas na pagyanig ay lumikha din ng tsunami. Libo-libong katawang nasawi sa naturang lindol na tinaguri ang Moro Gulf Earthquake. Ayon sa PHIVOLCS, aktibo ang Cotabato Trench na lumilikha ng mga serye ng pagyanig, kabilang ang mga naitala sa seismic swarm sa Sultan Kudarat mula Enero hanggang nitong nakalipas na buwan. Samantala, umabot naman sa 183 ang naitalang aftershocks ng PHIVOLCS kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa bahagi ng Sarangani, Davao Occidental. Higit sa 1 oras lamang ang nakalilipas sa iniyanig ng magnitude 6.7 na aftershocks ang Balut Island. Nabatay sa monitoring ang pinakamalakas na naitalang aftershock. Ayon sa PHIVOLCS, kalimitang nararamdaman ang mga aftershocks matapos ang malakas na lindol na maaaring magtagal ng ilang linggo o buwan.
Na-monitor ng PHIVOLCS ang tsunami waves o hindi pangkaraniwang pagtaas ng alon sa dagat sa ilang area sa Mindanao matapos ang malakas na lindol. Ayon sa ahensya, ang tsunami waves na may taas na hanggang 1.4 meters ay naitala kaninang umaga sa mga sumusunod. Sa Maasim, Sarangani, Kiamba, Sarangani, Kalamansig, Sultan Kudarat, Samati City sa Davao Oriental, Zamboanga City at Tandag sa Surigao del Sur. Ipinahayag ng PHIVOLCS na ang mga kaparehong tsunami waves ay na-monitor hanggang kaninang alas 11 ng umaga. Dahil sa pangyayari, agad ipinag-utos ng Philippine Coast Guard ang lahat ng watercraft operations sa Davao Occidental. Samantala, nasa 6,224 na paaralan naman sa 5 rehiyon sa bansa ang nakaramdam ng mahigpit na paglindol na pumalo sa magnitude 7.8 na tumama sa Mindanao kaninang umaga. Batay sa datos ng Department of Education, apektado rito ang 3.2 milyon na mga estudyante at 128,000 na mga gurot kawani ng kagawaran. Bansod nito, agad na ipinagutos si DepEd Secretary Sani Angara ang pagsasagawa ng safety check at emergency support sa pangunguna ng mga structural engineer mula sa Central Office. Nasa Cotabato City mismo si Angara para sa pagbubukasan ng klase nang mangyari ang lindol. Nauna rito, pinasuspindira ni Pangulong Marcos ang mga klase sa buong Mindanao dahil sa kalamidad. Kasabay ng pagsisimula ng klase sa taong 2026-2027, niyanig ng magnitude 7.8 na lindol ang bahagi ng Sarangani na naramdaman sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Napasigaw at napaiyak na lamang ang mga estudyante, guro at staff sa Mahayahay Elementary School sa Malita, Davao Occidental nang lumindol sa gitna ng kanilang flag ceremony. Gayunpaman, wala namang naiulat na nasugatang mag-aaral o staff sa naturang paaralan. Samantala, gumuho naman ang gusali ng Matanao National High School sa Davao del Sur dahil sa malakas na lindol. Pero ayon sa eskwelahan, nakaligtas ang lahat ng estudyante, guro at mga magulang mula sa kalamidad. Sinuspindi na ni Pangulong Bongbong Marcos ang klase sa lahat ng antas, sa lahat ng mga pampubliko at pribadong paaralan sa mga lugar na apektado ng lindol sa Mindanao. 18 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumaklolo na rin ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard District Southeastern Mindanao sa mga estudyanteng nasugatan at mga nahilo sa magnitude 7.8 na lindol. Siyam na estudyante mula sa Santa Cruz National High School sa Davao del Sur ang sugatan at nahimatay ng sinaklolohan ng mga PCG personnel kaninang umaga. Ayon sa ahensya, agarang nadala sa Murphy Hospital ang mga mag-aaral para sa paunang lunas. Agad pinakilos ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng kaukulang mga ahensya ng pamahalaan kasunod ng malakas na lindol sa Sarangani ngayong umaga. Ayon kay Pangulong Marcos, nakatutok ang Office of Civil Defense at ang NDRRMC sa pagtugon sa sakuna at pagsubaybay sa mga apektadong lugar. Inatasan na rin niya ang DSWD na magbigay ng relief goods at tiyaking handa at operational ang mga evacuation centers. Habang naka-standby naman ang DPWH para i-assess ang pinsala sa mga kalsada, tulay at infrastruktura at para linisin ang mga daan ang magsagawa ng rescue at relief operations. Iniutos na rin ni Pangulong Bongbong Marcos sa suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar sa Mindanao until further notice. Tiniyak niya na kumikilos ang national government at hindi pababayaan ang Mindanao. 20 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Segundo lamang ang nakalilipas ng makababa kami mula sa opisina ay gumuho na ang building. Ito naman ang kwento ni Love Radio DJ Daddy Dax sa Panayam sa damdaming bayan kasunod ng pagguho ng RD Plaza Building kung saan naroon ang Love Radio Gensan at DCRH News FM. Matapos ang pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani, hindi pa niya nakalalabas ng gusali si DJ Dax at isang technician ng DCRH pero sa kabutiang palad ay bumagsak papalabas o patungo sa highway ang gusali at hindi sila natabunan. Pakinggan natin po ang kanilang tinig. Yung maliit na tubo lang talaga, sir. Wow. Yung lalagyan ng payong-payong, yung parang may mga pagkainan, good sir. Doon lang talaga kami naghawak. But thank God kasi hindi din natanggal. Diyos ko, nakakapangilabas. Akala ko nakalabas kayo ng building. Nasa ground floor pala kayo? Yes po, nasa ground floor kami ng loob ng building, ng commercial building ng RD Plaza po. Oo. So hindi pa kami totally nakalabas ng highway. Wow. Oo. Yes po.
So paano kayo nakalabas? Hindi naman totally yung flooring ng ground floor, yung second floor, hindi bumagsak. Hindi sir, kasi ang pagbagsak kasi ng building ng officer is doon sa palabas sir. Palabas. Palabas. Sa palabas siya ng highway, naguho, hindi siya dito sa loob. Samantala, 17 biyahe ng eroplano ang kinansela ngayong araw kasunod ng pansamantalang pagsuspindi sa operasyon ng General Santos Airport dahil sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, kabilang sa mga kanseladong flight ay mula sa 3 malalaking airline companies. Pinakamarami rito ang Cebu Pacific na may 11 kanseladong biyahe na pabalik at papunta sa Iloilo, Manila at Cebu. 4 naman na flight ang kanselado sa PAL Express para sa rutang Cebu at Manila, habang 2 biyahe naman ang hindi tuloy sa Philippine Airlines patungo at galing din ng Maynila. Dahil dito pinayuhan ng CAAP ang mga apektadong pasahero na agad makipag-ugnayan sa kanilang airline companies para sa mga update sa kanilang biyahe. 22 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, formal ng kinasuhan ng grave oral defamation ni Senator Erwin Tulfo ang 3 sa 18 maleta boy sa Pasay Prosecutor's Office. Kaugnay ito sa paratang sa kanya ng pagtanggap umano ng mga mali-maletang may lamang pera na iniugnay sa kontrobersyal na flood control projects at umano'y human trafficking. Kabilang sa kinasuhan ni Tulfo sina Bernard Gumban, Rose Bertuaupan at Benny Molantante at dumalo nitong nakaraang Huwebes sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Mari namang tinanggi ng senador ang paratang at naniniwalang politika na may nagpupondo pa sa kanila para sirain ang kanyang pangalan. Agad na magpapadala ng tulong ang liderato ng Kamara para sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Mindanao. Kasabay ng pagpapahayag ng pakikidalamhati, sinabi ni Batangas Representative Jervil Luistro na agad na nag-mobilize ng tulong ang mababang kapulungan para sa mga apektadong lugar. Kabilang dito ang direktiba ni House Speaker Faustino D. III sa mga mambabatas mula sa Mindanao na magsumite ng agarang update hinggil sa sitwasyon sa kanilang mga nasasakupan. Lain ng hakbang na ito na mabilisang maiabot ang mga kinakailangang ayuda para sa mga apektadong residente sa iba't ibang distrito. Sa inisyal na ulat na natanggap ni Luistro, isa sa mga matinding na pinsala ng malakas na lindol ay ang distrito ni House Deputy Speaker Ferdinand Hernandez sa South Cotabato. Pangangalanan na ng kontratistang si Curly Discaya ang mahigit pa sa 150 opisyal ng gobyerno, kabilang ang mga congressman na umanay tumanggap ng kickback sa flood control projects. Sa bahayag na Diskaya, ang eksklusibong nakuha ng DZRH News, nagbanta siyang baka patuloy na madulas pa ang bibig niya sa pagsasabi ng katotohanan. Galit niyang tinawag na manggagamit at buwayang walang kabubusugan ng mga politiko na nakinabang sa kanila. 9 na buwan na niya siyang ikinulong sa Senado upang busalan ang kanyang bibig at pigilang makapagsabi ng katotohanan. Inaresto si Diskaya sa non-bailable na kaso na malversation kaugnay na umano'y maanumalyang flood control project sa Kalumpit sa Bulacan. 14 pang maleta boys ang nakatakdang humarap sa susunod na flood control hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Itong kinumpirma ni Attorney Levy Baligod sa DZRH News. Kinumpirma naman ni dating Congressman Mike Defensor na dadalo ang panibagong maleta boys sa pagdinig ng Cayetano Block na posible umanong isagawa ngayong linggo. Matatandaang hindi sumipot ang umano'y 18 bagmen ni Zaldeco sa ginanap na pagdinig ng Gatchalian Block kanina sa kabila ng ipinadalang imbitasyon sa kanila ng komite. Pakinggan at panoorin po natin ito. RHTV. Hindi kailan lalabas yung sinasabi ninyo na additional na mga maleta boys? Sir, kailan lalabas yung 14? Susunod na hearing. Sa susunod na hearing kasama na ninyo. Sorry, sabi ni Attorney Baligod, yung 14 na additional na maleta boys sa harap sa next hearing ng Blue Ribbon. Ang tanong kaninong Blue Ribbon panel yon? Yung kay Senator Pia at kay Senator. Samantala, sa iba pang mga balita, nanganganib na tumaas ng hanggang 6 na piso kada litro ang halaga ng diesel bukas June 9. Ayon sa pagtaya ng Department of Energy, ang increase sa presyo ng diesel ay maglalaro mula 377 pesos hanggang 577. Samantala kung magro-rollback ng 1.70
posibleng tumaas din ang halaga o kung hindi magro-rollback ng 170, posibleng tumaas din ang gasolina sa 30 centavos kada litro. Ang price increase ng kerosene ay tinatayang sasampa naman mula sa 6 hanggang 8. Inaantabayan pa ang pagre-release ng figure ng oil companies para sa adjustment ng presyo bukas. Binawi ng 2 sa 18 bagmen ni Zaldico ang kanilang pahayag na tumanggap ng maletang naglalaman ng pera si Senator Loren Legarda. Ayon sa kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod, inamin ng mga bagmen na nagkamali sila sa pagkadawit kay Legarda sa mga tumanggap ng maleta. Batayan niya sa salaysay ng mga bagmen, si Zaldico lamang ang pumasok sa loob ng compound at wala umano silang nakitang maleta na ipinasok sa loob. Sabi ni Baligod, pinakiusapan niya si Mike Defensor na ibigay ang nilagdaang affidavit ng 2 bagmen kay Legarda. Anya, nasa senadora ang desisyon kung kakasuhan niya ng perjury ang 2 bagmen. Pakinggan at panuorin po natin ito. So ang maalala namin, sir, with due respect, pasensya na, sabi, wala kaming nakitang maleta na nakapasok doon sa gate. Kasi nung ibinaba namin ay biglang lumabas din si Zaldico. So sabi ko, sigurado kayo? Yes. Gumawa kayo ng statement na ganyan, no? So ang ginawa ko po noong March ay pinapirma ko po sila. At dahil hindi ko naman kilala o wala naman akong access kay Senator Loren, pinakiusapan ko si Mike Defensor, no? Sec Mike, ako, may access ka ba kay Senator Loren? Bakit? Sabi niya, ganito yung sinasabi ng 2 sundalo. Ibinigay ko po sa kanya yung sinabi ng 2 sundalo. Sabi ko, inaamin nila pagkakamali nila. Kung gusto ni Senator Loren na kasuhan yung 2, ibinibigay ko ang ebidensya. Pwede niyang kasuhan ng perjury yung 2 kung gusto niya. Samantala sa iba pang balita, agad kumilos naman ang Philippine Charity Sweepstakes Office para tulungan ang mga nasalanta ng lindol sa Mindanao. Ayon kay PCSO General Manager Mel Robles, katuwang ng opisina sa nabanggit na humanitarian mission ng kanilang mga Authorized Agents Corporation na bilang na mga nakabase sa Mindanao. Sinabi ni Robles na kasalukuyan ang nakikipagkoordinasyon ng tinaguriang kawanggawang warriors ng PCSO sa mga LGU. Dinagdag pa ng opisyal na kabilang sa assistance ang pagsasagawa ng relief operations. Nangako naman si Robles na maging aktibo ang PCSO sa recovery efforts ng mga lugar na napinsala ng lindol. Dismayado ang mga senador na kasapi ng bagong majority sa hindi pagsipot ng 18 mga bodyguards na nagsabing sila ay nag-deliver ng mali-maletang pera sa mga sangkot sa flood control scandal. Ay kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian, nakakadismaya na hindi sila dumating upang ilahad ang kanilang pahayag sa isang formal na pagdinig at kanila itong panumpaan. Hindi umano dapat namimili ang 18 bodyguards ng forum na kanilang pupuntahan. Pakinggan po natin at panoorin si Senate President Senator Sherwin Gatchalian. Nakakadismaya po dahil kung alam ng mga invited guests, particularly po yung 18 bodyguards, na sa loob ng kanilang puso ay alam nila ang katotohanan, dapat pumunta ho sila dito para ipamahagi at i-share sa ating lahat ang katotohanan. Hindi ho pwedeng pumili kung saan sila pupunta at magsalita. Hindi ho pwedeng pumili kung sino ang kakausapin ho nila, kung kakampi man o hindi. Dahil kung alam mo na sa puso mo ang katotohanan, kahit saan ka pumunta, katotohanan ang dapat mong sabihin. Marami. At yan po ang tinig ni Acting Senate President Senator Sherwin Gatchalian. At 20 minuto na makalipas ang 5:00 ng hapon, unang buhos ng mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong at Henry Uri. Ang oras na